Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Friday, May 31st, 2024 at biglang bumuelta si si PSC market natin. Kala natin lugmok na naman yung market natin. Tapos sa pre-close biglang umakyat yung index natin. So, last day of ngayon or first day ng effectivity ng di ba ng MSCI rebalancing natin. So, baka naman yung pala yung pinaka-reason kaya inaantay nila na mag-bounce rather mag-end of the month bago nila pukpukin yung mga stocks naman natin. Ayan. So, ang laki naman ng kailan net foreign sale pa rin. So, ang laki naman ng net foreign sale, negative 5.23 billion. Tapos, mapapansin mo, itong trending stocks natin, kakaiba siya ngayon. Kasi majority dito, maliban kay dito, ayan o, si dito nandyan, is puro blue chip pa, tama, mga big caps, yung mga nandito sa listahan natin. Tapos itong 5.23 billion, more than half niyan galing kay Aboitiz Equity Venture. So hindi ko rin alam. Most likely baka may nagbenta ng foreigner sa kanya, di ba? So ang laki ng transaction na ginawa dito kay Aboitiz naman natin. So siguro for the coming few days makita natin kung anong epekto sa galaw niya. Ano ba yan? May sumalo talaga o meron nagbenta na foreigners natin sa kanya. Ayan. So biglang about face nga tayo tapos yung syempre spike lang yan. Next week na lang natin makikita, mararamdaman kung totoo ba yan. Halimbawa, si Converge, diba? Laki ng ginalaw. Nag-up siya ng 7.6%. So, tingnan natin by Monday kung masustain nila yung mga galawan natin yan. Kasi parang sentimental yung galaw ng market. So, makita mo, binawi niya. And then, nag-bounce tayo is slightly above ng 6,400. Pero nung umaga, ano nangyari sa atin nung umaga, lumalaban, no? Naglalaban yung red saka green dito sa market sa red. So anyway, green close. So happy pa rin kahit pa paano, especially sa mga big caps, di ba? Naggalawan sila. So 6,433.10 and meron tayo 0.9% na spike kanina sa pre-close naman natin. Ayan. So, eto, si Aboitiz pala nag-drop siya na 5.27%. Ayan. So, nauna sa listahan natin, ewan ko, noong umaga pa lang, marangkada na itong si Converge natin. Meron siyang 7.6% na gain nga po. Plus, ayan, meron siyang, eto, meron tulak. 17.72 million net foreign buy. Si LTG naman, nag-trending siya kasi ex-date pala niya ngayon. So, 2.9% yung binigay niyang dividends pero nag-close siya na more than 2%. So nag-close siya is 2.75%. Kasi meron din nagtulak sa kanya na 16.16 million. Panalo, di ba? Yung mga meron pong LTG dyan. Meron kayong dividends, 2%, 3%. Tapos meron kayong 2.7. So halos sa more than 4%, di ba? O 3 papunta sa 5% yung gain nyo dito kay LTG for today's trading natin. Yun ay kung mag-close din siya nandyan sa 2.75 level natin. Yan. So kaya nga, maganda abangan by Monday, ano yung reaction ng markets naman natin. Ayan. So tapos si Aboitiz Equity Ventures, nag-drop siya. Medyo malaki nga po, negative 5.27%. So siguro kung hindi siya nag-drop, mas malaki pa yung ginalaw ng index natin, no? Asian markets, hindi ko napansin kung okay siya eh. So, Monday na lang siguro natin malalaman kung ano nangyari dyan. Or doon sa PSC Edge, most likely baka meron siyang disclosures. Down si naka-down ngayon si PSC Edge natin. Tapos si dito, so naging trending siya for today's trading. So hindi naman siya umakyat, negative 1.41% and meron siyang 137K net foreign buy dito sa market natin. Nag-trending siya kasi magbebenta daw siya ng 10% ng kanyang equity. Ayan, so siguro sa mga utang niya, mag-overdue, kailangan niya ng pambayad or kung nag-expand pa rin siya, yun, kailangan niya magbenta. So ang tanong, magkano? Most likely sa akin hindi ko pa wala pa naman official na lumabas piso, di ba? Kasi last time piso yung mga bumili sa kanya dos yung price. Panalo yung investor sa bandang baba. DMC nag-spike din po siya. Wala tayong nabasang catalyst pero malakas si DMC 7.4% and meron siyang 51.72 o 12 ba to? 72. 51.12 million net foreign buy. Ba? Net foreign buy pala to ha. Okay, so tingnan natin yung kanyang price action and then, ayan, so kahit pa paano, si Ali hindi sumabay. Si SMPH, sa mga properties na kita, SMPH, Robinson Land, medyo nag-spike sa close. So SMPH, 3.45% pero net foreign sell siya ng
146.48 million. Ayan. So, very, very interesting to see kung ano yung igagalaw natin for Monday's trading naman. Ayan. So, disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin. As usual, please don't forget to read yung uh, ating video. Is for education purposes lamang. Ayan, wala tayo doon. Huwag mong gagamitin ito as a result para mag-buy, sell, or hold ng stocks kasi meron pong risk, due diligence lang po at mukhang bargain yung mga stocks natin ngayon. Ayan, follow mo din po ako dito sa ating Fluffy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para update ka, good news or bad news. And join ka dito sa trading group. So, June 2 yung opening niya. Ayan, tama. Sabay po kayo sa mga trades natin pagdating ng June. Pwede po kayo sumali sa trading group. Ayan. So sa mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa usual na viewers natin. Tapos bukas, merong to Trade Asia. May pinadala na sa aking email nung nag-register ako sa kanya. So attend tayo ng kanilang Google Meets. Hindi Zoom ang gamit nila, no? Google Meets. Ayan. Tapos sa company reviews, check mo na lang po. So end of the week na naman. So aral ulit tayo dito sa mga profit or loss, yung mga basic indicators, risk management natin, yung mga nag-aaral po, and PSE stock market studies, yung mga basic na learnings naman natin. And then follow mo lang din po ako dito sa ating Fluffy Trader. Crypto ko to, malay mo, maasa pa rin, no? Balang araw mabubuhay yung mga play to earn games natin, social media, Facebook account na Fluffy Trader. Ayan po yan. Follow mo na lang po or dito sa Facebook page. Ayan. So, masakit yung lalamunan ko para magkakasakit tayo over the weekends. Tapos sa articles natin, Bodega Peak, yung mga articles sa local market, US, at saka dito sa bandang crypto. Follow mo na po yan. Tapos sa Twitter, hindi ko pa nakita yung pinaka-summary ni yung ka-invest lang to, pinaka-summary ni Philippine Stock Exchange. Hanapin natin. Baka meron naman na puro news ni billionaire nakikita ko kanina dito. Okay, wala pa. So punta na lang tayo dito sa summary ng mga nakita natin. So galing kay DA Market Online Trading. Nagbago na pala siya ng pangalan, no? DA Market Securities pa rin yung tingin ko sa kanya last time. Okay. So foreign funds sold, ito yung mga binenta. AUB, BDO, BPI, Metrobank. Hindi kaya Metrobank yung malaki na yun. Nag-drop na malakas to APF, Genmer, SGP, Shell PH, CNPF, EMI, FB, Jollibee, AC, Aboitiz, Costco, JP Cap, Alic Ritz, Philritz, Meg, Cebu, ICT, Bell, Bloom, Lotto Plus, at saka CPX. Tapos konti lang yung binili. PNB, Security Bank, MFC, ACN, Manila Water, SCC, DNL, FCG, Keeper, AGI, DMC, LTG, CLI, Emirates, RCR Robinson, Globetel, at saka si Converge. Ayan. Jollibee, hindi ata umakat si Jollibee natin. Jollibee ways expansion in China, weak peso benefit Jollibee natin. So yung palitan pala natin, 58.6 na, no? So dito naman sa Malaysia, 12.4 na. So sumisipa yung mga kakapadala lang natin no. Umakyat ulit yung mga palitan natin. Tapos okay, ito yun, no, 58.51. Aabot yata tayo ng 60. So siguro ito yung iindahin ng PSE market. Sabi nga ni Philstar ba yun, o si Inquirer, yung may nabasa ako na article na sabi niya, inversely correlated kasi yung value ng peso. So kung ang value ng peso humihina, tama yung number niya tumataas yung number niya, humihina siya, yung ating PSE bumababa naman yung value niya. Ayan. So actually inverse ba? Parang naman, directly correlated siya. Kasi hindi ibig sabihin tumaas yung value niya, bumaba yung value niya, di ba? Kaya siya tumataas. Okay. So yung nabasa natin na article. So Powerhouse Do, si Double Dragon makikita, no? Tan Kak Chong and Sia are blending their fast food and property expertise. Tapos dito sa PSE recap, ayan, 6,433.10, pasang-awa, kumbaga pasang-awa si PSE, no? 0.96 nung pre-close. Ayan, naglalabas na yung mga inflation report. Eurozone, Maycore, CPI inflation rises 2.9%. Ang estimate niya is 2.7. Ayan, mukhang matatagal tayo. Ginebra San Miguel, records 1.9 billion net income. Dito CMA, ito na po, ipinaka siya. Holdings to launch 4.2 billion follow-on offering. So 10% pala yan ng equity niya.
Okay? So US is reining in AI chip sales to Middle East by Nvidia. Kaya pala medyo bumagsak si Nvidia natin. Ayan. So bawal yata magbenta sa Middle East. Ayan. Ewan ko. So baka gamitin kasi sa sa giyera siguro. So Davao Tycoon Dennis Uy, dito CMA bolsters capital complies with PSE requirement with upcoming 4.2 billion share offer. Ayan. So anong hula nyo? Ayan, type nyo sa comment sa video natin. Ang hula ko is piso. Yung halaga ng 4.2 billion. ACR announces commitment of expanding its renewable energy. So Nvidia nag-slump nga siya na Fed holds steady, signaling rate cuts for 2024. Ayan. So, good news pala yan. No? Kahit pa paano. Converge ICT. Ito ba yung catalyst? Co-founders Dennis Uy and Grace Uy delivered the remarks to stockholders during the company's annual today. Ayan. So, may good news ba to? Kaya umakyat kanina umaga. Asian markets rose Friday. Megaworld signed to operate 870 million Marcovia City by PESA. May bago siya itatayo. Philippines gains yung IT Park, Kevin Tan led Megaworld PESA partner on Arcovia City. Ayan. So, data park siya, no? IT o IT Park. Ayan. PCSO projects 3 billion e-lotto revenue this year. So, ito nga, yung e-lotto, ayan, mga ka-OFW, pwede tayong tumaya ng lotto overseas kung magiging online si lotto po natin. Ako, tataya din tayo dyan. Sabi natin. Just as shareholders expected relief, non-compliance hits high again. So Rojas trading suspension, na-extend pala siya. Ito yung sabi natin kahapon na magbubukas na saan siya pero ayan. So nag-trading hold pa rin, no? So hindi ko rin nabasa doon sa PSEH. Pero may news galing kay Insider PH. So shares of Rojas will remain suspended for a longer period after the company failed to comply. Ayan. So, pero matutuloy din naman yan. So, antayin nyo lang po yung ceiling nyo para kay RHI natin. So, dito, approved follow-on offer, ayan up to 10% of capital stock. BPI, the bank, aims to increase the share of sustainability initiatives in lending portfolio. So, ano ba nangyari dito kaya, BDO? Hindi ko na napansin yung mga stock sa closing. East-West, insurance anticipate faster revenue growth this year. Share buyback si URC. Si panalo si Robinsons Retail Holdings, di ba? Lagi natin nababasa sa share buyback. Kaya finally, nagkaroon siya ng spike. Alter has secured 2 billion green corporate loan. Tunay na president. Ano ba to? President recently bought 1.1 billion worth of stock. Ayan. So, Mr. Nestor Tan bought around 8 million shares of market, roughly 137 per share. Ayan, very good. Makakatulong yan sa recovery ng price. RCI, President Edgar Arcos cashes in on Rojas Elizalde's firm's steep climb. Ayan, mukhang nagbenta ng shares sa mga executives natin. Prime Infra, led by ultra-billionario Enrique Razon, has secured key regulatory approval for its two pump storage projects. Solar company IPO shows growing bets on Philippine Green. PLDT global partner with Saudi-based STC. O kaya pala pumitik siya kahapon. Group to enhance its international voice services. Lotto, hindi na nag-spike, napagod na. Pacific Online received notice that it was sole bidder for the 5-year lease of the eLotto platform. So, high chance, di ba? So, CIP wants to focus on real estate. Ani, net loss down 1,000%, pero umakit si Ani. Union Bank SRO shares lease today. Ayan. Okay. Meg, okay, yan yung kanina. OGP, yung mga galaw natin kapon yan. Tapos sa US, ayan, mapula. Mapula. Tapos sa EPHE natin, mapula din more than 1%. Kaya nga, kala ko very red yung Friday ulit natin Pero good vibes naman, no? Pinitik ng mga, baka yung tinatawag nila na window dressing, no? Kasi end of the month, pwede rin. Tapos MSCI rebalancing pa. Okay, so kahit ano na. Basta maganda yung galaw natin dapat by Monday. Ayan, so guys, yung ating Patreon channel, yung mga gusto po ng guide sa trading sa PSE market, sali lang po kayo dito. So double check niyo lang po. Ayan. So pwede niyo ma-try kahit 1 month, di ba? So ang cycle natin mag-start siya ng June 2, 2024. Okay? So punta tayo dito sa PSE market. So nabuhay ng loob.
yung pinaka-itsura ng index kasi nag-bounce tayo sa 6,371 pero may konting lower low siya, no? So hindi pa rin tayo masyadong kampante kasi nga yung ating hopefully yan na nga yun. Pero yung ating kasing net foreign sell malaki. Tapos yung mga nag-trending natin na nag-spike SMPH, di ba? Halimbawa, puro net sell naman siya. So 5.32 billion net foreign sell, 0.96% ang gain and then 6,433.10. So anyway, at least nagkaroon ng relief rally yung market natin. Hindi na siya umabot dito sa Akala ko kaya nga medyo pessimistic ako kagabi, kahapon. Kasi nga malapit na siya dito sa overbought condition. Normally, kung titingnan mo historically, umaabot tayo dito bago magkaroon ng rally yung market. And so ganyan na lang, descending triangle formation na may pagka-sideways. So medyo bearish ng konti yung galaw pa rin ng market. At least sabi natin, gumalaw ng konti yung port natin kasi nga merong konting spike. Kasi kung titingnan mo sa 5 minutes, ayan. So, ayan. So, yung galaw natin, ito, ayan. So, pre-close lang siya. Nagkaroon ng buyers dito sa market natin. Okay po. So, yun nga. Sabi natin, baka may kinalaman din yung MSCI rebalancing natin. Ayan. So, yung mga winners natin, sino ba? Cab, mga walang volume naman to. Hanap tayo ng merong volume dito kahit papaano. Ayan, Robinsons Retail Holdings. Ayan, oh. Ayan, so good sign yan. 11% up, tapos meron siyang 27.89 million. Ayan. Finally, nag-double bottom, tapos double breakout sa MA100. Sign of reversal, hopefully. KPPI, walang volume. Ito, Converge, 7.6. DMC, 7.4. PLDT, ayan, kaya pala nag-spike din siya ngayon, no? 7.25%. So yun na yun, yung nabasa natin na catalyst kanina. Security Bank, ayan, nabuhay na rin si Security Bank natin. Kala ko didiretso na ulit sa ilalim 6.97. Yun, maganda, net foreign buy siya. Manila Water, okay, bumalik. 32 million, oh. So panalo pala to si Manila Water natin. Ayan yung alaga natin, si ABS-CBN. Nag-bounce. Robinson, yung alaga din natin, nag-bounce din siya. So, ang dami nag-bounce. No? GGS, 6%. Sino pa? ANI, di ba? Negative 1,000%. Pero yung earnings niya, sabi kanina, pero umakyat pa rin. FNI, nag-bounce din. No? Ayan, dami nag-bounce. 5%. Wilcon, 5%. Lalaki Pure Gold, 5%. Nabuhay din. KEP, 4%. HTI, 4.04%. SMPH 3.45, Balay 3.26, LTG ito panalo may dividends. Monde 2.56, dami, Merrimart 2.33%. Okay, so may good news tayo by next week. Kahit na siguro medyo net sell yung iba, no. Ito, yung mga sellers, ABSP nag-drop 8.22%. RCI, dami kasing article ni bilyonaryo, negative 4.75%. Ayaw na tuloy. MRC minus 5.26. Cebu, ano nangyari kay Cebu natin? No? Naguhukay, 3.38%. SPNEC, okay, na-break na yung support. 3.19. TUGS, 3.13. Si SCP, minus 2.9. Nako, breakdown si SCP. Plus, minus 2.37 na retest din ng support. Okay? So marami din niya nag-drop dito sa market natin. Pero ang pinakapanalo is syempre yung mga big caps. Kasi tumaas yung index natin. Okay? So tingin tayo dito sa global markets. Hindi pa rin yata maganda. Nasdaq futures, negative 0.4. Dow futures, negative 0.12. S&P, negative 0.24%. Tapos, European markets, papula. Asian markets, mix. Mahina pa rin dito sa Hong Kong. Negative 0.83. Pero mas maraming berde. Ayan. NZX, ito, 2.68%. Okay, so mas maraming berde. Pero ngayon parang pa-correct pa rin dito sa US market. So dito naman sa bandang crypto, okay, balik tayo sa 68K. Kay Bitcoin, 3.7 bumaba si Ethereum, 3.7. And then 594 si BNB. So kung titignan ko yung galaw, okay, mix din dito sa bandang US market. And so quick
quick review tayo. So, hindi natin ma-short tuloy yung ano yung galaw ng market kasi nga. So, first nag-bounce siya pero wala namang karga. So, anyway, antayin na lang po natin ulit hanggang next week. So, mag-base lang muna ako dito sa nakikita ko sa market. Converge. So, very good. Meron siyang 70 million at foreign buy 7.6. So, intact yung breakout natin. Akala, 'di ba? Ang ano natin sa kanya, baka bumalik na naman dito sa baba, pero ang napansin natin is nagkakaroon siya ng higher low formation. So ngayon meron siyang confirmation, another breakout. So hopefully tuloy-tuloy na ni converge naman natin. Kasi ang tagal na rin naman niya na pabagsak yung galawan natin sa kanya. So okay yung RSI and nag-recover kahit pa paano yung MACD formation naman natin. Ano ba to? Umaga pa lang, umakit na to eh. May breakout na siya, no? May 31, ayun, may breakout na siya. Umaga pa lang siya, converge natin. So malakas talaga siya kasi meron siyang konting tulak. Okay. Hopefully meron niya. Yan, medyo hindi ampaw si converge. LTG, hindi rin, no? Kasi meron siya net foreign buy na 16 million, 2.75% na gain for today, and meron siyang sign ng breakout. So nag-breakout yung candle. Naging catalyst tuloy yung dividends. Last time, ano lang siya, puro pakonti-konti lang. Binagsak sa X-date and then nag-breakout. Ayan. So, okay. On the way na tayo dito sa all 52 weeks na ba to pag natuloy ito? 52 weeks, no? So, mag 52 weeks high siya pag nag-break siya dito sa 10.57, no? So, on the way sa good run, si LTG, mabagal pero continuous yung galaw niya. And meron pa siyang, ang dami niya dividends dito, 1.57 o 3%, 3%. O mga 3% pala yung average na dividends niya. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na 3%. 20% na rin yun. No? Panalo sa dividends tong si LTG. Ayan. So congrats po dun sa mga meron. Nag-overbought siya ng konti. Next, Aboitiz Equity Venture. So, Monday na siguro natin makikita kung ano yung reason bakit meron siya malaking transaction. So, foreigners yan, nagbenta, negative 3.03 billion and meron siya loss na 5.27%. So, coincidentally, yung chart natin sa kanya, mukhang isasagad niya dito sa oversold condition. Kasi, syempre, nag-drop yung price action, okay lang sana kung medyo nag-steady lang siya, tapos meron siyang malaking net foreign sell. So yung mga kagaya natin na hindi natin alam kung ano nangyari sa kanya, nagbe-base lang tayo sa chart, syempre, bearish yung yung tingin muna natin. So baka kailangan mag-oversold para magkaroon siya ng technical bounce for the coming few days. Okay? So, next. Kadito Natics. Okay, wala tayong makita sa price action. Nag-aantay siguro yung iba ulit. Magkano yung presyo? So, last time kasi ito yung drop niya nung nagbenta siya ng piso, di ba? So, hindi naman siya ganun sumadlak sa piso. Pero, ngayon, malaki-laki na naman yon 10% ang ibibenta niya. Magkano na public float nun? Pag so 30%, 40% na yung public float nitong dito CME. So negative 1.41% and 137K net foreign buy. So baka magkaroon tayo ng retest dito. So total, yung price action naman niya, mahina talaga. So abang-abang na lang kayo dito. Or pwede palipasin muna siguro natin yung magkano yung presyo nung ibibigay niya, di ba? So last time naman kasi alam natin piso. Ayan. So okay, malaking tulong para sa business niya, pero not so good para sa mga short-term investors kasi sabi nga nila magkakaroon na naman ng dilution kasi lalabas na naman yung maraming shares kay dito natin. Okay? So no choice. No choice siya, 'di ba? Wala siyang pagkukuhanan ng capital nagbabayad siya ng mga utang niya. Okay? So next, DMC, ano bang balita dito? Ang lakas naman ng spike na ito. End of the day ba to? Hindi eh. Dire-diretso si DMC natin. Ano kayong balita dito? Meron kaya? O sa MSCI rebalancing, nag-decide na sila na pasukan siya ulit. So, dahil dyan, medyo malakas siya on the way siya ulit dito sa 12.68. Malakas kasi, 51 million in foreign buy and meron tayo 7.4% again dito sa market na rin sa kanya. So, ang ganda ng RSI and then ang ganda din ng kanyang MACD formation naman. So, ang pinaka-support natin sa kanya is 11.5. Ayan, di natin alam kung ano news yan eh. Antayin na lang po natin din.
Tapos, lastly, itong si SMPH, okay. Nag-bounce siya, nag-double bottom siya dito. Kailan? Ba't naman net foreign sell, no? 146 million net foreign sell. Okay na rin. 3.45% ang bounce. And technically, meron siyang itsura na parang gusto nga niyang magkaroon ng bounce. Kasi nga, nag-double bottom siya dito. So, pag meron siyang additional confirmation later on dito sa MA20, then pwede natin sabihin na, okay, sige, double bounce na si SMPH. Okay? So, atay-antay din tayo ng mga news na darating pa. Pero pagdating naman sa funda, okay naman siya. So sabi nga nila, di ba, pag takot yung marami, ito yung times na maganda yung mga stocks natin. Kailan kung bumaba pa, lalo kang matatakot dito kay SMPH natin. So tingnan natin by next week. Hopefully magkaroon na rin ng net foreign buy. Okay po. So yun lang muna yung ating review. Hindi natin patatagalin pa. Hayaan muna natin na ganyan. Maganda yung nakikita natin para weekends okay naman. And then reality comeback ng Monday naman natin. Okay po. So yun lang muna yung ating review. As usual, please don't forget to subscribe sa channel po natin. Join ka sa group. Crypto ko to. Follow mo na lang Facebook account, Facebook page. Bodega Peak. Ang mga articles natin. Twitter and yung ating Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa PSE market. Sali ka lang po dito. Okay po. So yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.